Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ituloy natin yung Fiqhul Muyassar. Sa tiyatalakay na natin yung bahagi nito ng Kitabul Jihad. At ito na nga yung pagbabahabahagi ng ganima. So yung huling natalakay natin, yung ganima ay hatiin kumbaga sa 5 na aksam. At ito yung bahagi o yung una yung na bahagi ay hindi, yung kumbaga, yung unang bahagi as-sahmul awwal, yung bahagi ng imam, yung para sa imam, na ito ay hatiin sa 5. Yung una para kay Allah at sa kanyang sugo, ibig sabihin gagastusin din alang-alang sa landas ni Allah. Pangalawa sa mga kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panustos sa kanila. Pangatlo sa mga ulila. Pang-apat sa may hirap. Pang-5 sa naantala na manlalakbay. Sa inyong sahmul awal. Yung sahmul thani, yung pangalawang bahagi na natitira, ito na yung, kumbaga, 80%. So 20% mapupunta doon sa imam at madidivide pa ito sa 5. Kaya ang tawag dito ay khumus o 1/5. So ito na yung 5 na nabanggit ko kanina. At itong natitira na 80%, ito na yung para sa mga nandoon mismo sa jihad. Wa amma baqiyatu siham al-arba'ah, arba'atu akhmus. So, kumbaga, 4 na 20%. Di ba 20% yung sa imam, ang 80%, 4 na 20% kumbaga. Takunu likulli man syahida al-waqa'ah. Ito ay para doon sa mga nakasaksi sa mismong labanan. Minar rijal al-baligina al-ahrar al-uqala biman o mimman ista'adda lil kitali sawaun bashar al-kital o lam yubashar. So ito raw ay para doon sa lahat ng mismong nandoon sa labanan. At syempre, nire-require na ang nasa labanan na ito na mabibigyan ng bahagi yung balig, yung nasa hustong edad. At malaya, kasi may ibang hatol talaga para sa mga alipin, na yung alipin, pag-aari sila, nananatili silang pag-aari ng kanilang mga amo. O kala, yun nasa matinong pag-iisip. Siya man ay, kumbaga, direkta, na nandoon sa labanan o hindi direkta. So ito yung sinasabi ko. Kawiyan ka na o daifan. Malakas man siya o mahina, meron siyang bahagi sa ganima na ito, inshallah. So merong iniulat ni Imam al-Bayhaqi mula kay Omar radhiyallahu anhu, al-ganimatu liman shahid al-waqa'ah. Ang ganima, ang kulimbat o yung mga nasamsam sa digmaan ay para sa sino man na nakasaksi, nakasama, nakadalo sa labanan. Wa kayfiyatut taqsim, at ang paraan ng paghahati-hati nito para doon sa mga nakasaksi sa labanan, an yu'tar rajil alladhi yuqatilu ala rijlihi sahman wahidan. So 80% ito, di ba? So mahati-hati pa ito sa iba't ibang mga saham o porsyento o bahagi. Yung infantry, ibig sabihin wala siyang sasakyan, naglalakad lang siya. Actually, kahit yung infantry ngayon, may sasakyan naman na eh.
Pero nung unang panahon kasi, distinct talaga ang infantry sa cavalry. Yung cavalry may kabayo, nakakabayo sila sa labanan. Yung infantry talagang naglalakad yun. Kahit sa labanan, naglalakad lang sila, nasa lupa lang sila kumbaga. Wala silang sinasakyan na kabayo o camel o elepante o iba pa. Sa infantry, makakakuha siya ng isang bahagi. So yung total ng mga bahagi kasi nito, 3. Kung mahahatiin siya sa, hindi 3, 4 din, 4 na hati. So sa kanya, isang bahagi, sahman wahidan, na kumbaga, kung 80% ito, yung total nun, basta hatiin siya sa 4, so makukuha ng infantry yung 20% o 25% ito kung hatiin nga siya sa muling pagkakahati-hati. At yung ano naman, yung cavalry, waya utal faris, yung faris na tinutukoy dito yung cavalry, yung nakakabayo. Pero syempre maaari rin naman yung cavalry nakasakay sa kamelyo. O actually hindi naman nangyari na yung mujahidin sumakay sa elepante. Pero kung halimbawa may ganun, may elepante, pareho din. Ganun yung magiging paghahati-hati. Siguro tatanong ng kambal, nakasakay sa ostrich. O ngayon, sa ngayon, di ba ang cavalry ngayon, actually ang cavalry, iba na ngayon ang cavalry, syempre wala ng kabayo. Nung World War II, ang cavalry, yung may mga tangke, yun ang cavalry. Tapos yung nauso ng helicopter, yun, sila naman yung mga naka-helicopter, sila yung cavalry. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano hindi kasi ako updated na pero parang walang sa ano ngayon sa Philippine Army parang walang cavalry kasi yung mga tangke sila armored division na yung tawag sa kanila, hindi na cavalry. Armored na, hindi na cavalry. Pero regardless kung halimbawa ngayon, di ba? Paano ito mangyayari ito ngayon? So maaaring ganun yung aplikasyon. So yung mga may sasakyan, so ganito yung magiging hati nila. Mas malaki ang magiging hati nila. Pero syempre, nalalaman natin sa panahon natin ngayon, ang gobyerno na totally ang nagpopondo sa mga mujahidin. Ang gobyerno. Pero kung halimbawang katulad nung panahon ng mga sahaba na sila nagtutustos sa kanilang mga sarili, so syempre nasa pamahala ng imam kung ganito yung magiging paghahati-hati. So doon sa Faris, doon nga sa kanyang doon sa yung cavalry, alladhi yuqatil ala farasihi, yung nakikibaka sa landas ni Allah na nakasakay sa kabayo, 3 bahagi. So kaya nga sabi ko 4. So yung infantry, 1 bahagi, yung cavalry, 3 bahagi. Sahmun lahu, yung 1 bahagi para sa kanya, sa tao, wasahmani lil farisi sahmain. At para na wasahmani lil farisihi. At 2 bahagi para sa kanyang kabayo. So bandang huli, mas malaki yung parte ng kabayo kaysa sa tao. Hindi ibig sabihin mas mahalaga yung kabayo. Maraming demands yung kabayo sa totoo lang. Papakainin niya yun. Tapos, siyempre, yung kabayo, dadamitan niya rin yun. Lalagyan niya yun ng magandang upuan, papalitan niya yung sapatos noon, nung kabayo, ipapaveterinaryo pa niya yun, kung magkakasakit, mapipilayan, o iba pa. So, 2 ang bahagi nung kabayo, kumbaga. Actually, nung unang panahon, di ba wala namang kotse noon, merong trabaho noon ang tawag zakatero. Yung trabaho ng zakatero, nagde-deliver ng damo doon sa mga bahay-bahay para sa kanilang mga kabayo. Kasi mga kabayo, di ba, naghihila ng karitela, naghihila ng karumata, naghihila ng kalesa, karwahe. So yun yung trabaho nila. At hindi mura, mahal din ang damo.
mahal din ang damo. Hindi siya basta-bastang, yung damo lang na pinupulot. Meron ding iba-ibang uri ng damo. Katulad yung tinanim dyan ni Manong, napier, masustansyang damo yun. Kumbaga, hindi siya katulad ng talahib na meron kung saan-saan lang. So, hindi rin basta-basta yung pinapakain. Kaya ganito kamahal. Yung bahagi ng kabayo, doble ng bahagi ng tao. Doble ng bahagi ng tao. Kasi nga merong hadith na iniulat ni Ibn Omar radiyallahu anhuma. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at ni Imam Muslim na rin. Sasabi dito, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasama fi nafli lil farasi sahmin walil rajili sahman. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw, nung hinati-hati na nila yung nafal, so isa nga itong uri ng ganima. Pero yung nafal, ito na yung yung kapag nakuha nila yung kulimbat na walang labanan. Ang tawag doon ay anfal. Pero kung may labanan, ganima. So dito, technically ganima rin ito. Kasi nagkaiba lang naman sila sa circumstances eh. Pero pareho pa rin ang pagkakahati. So ganun nga. Dalawang bahagi para sa faras, yung kabayo, at isang bahagi para doon sa infantry. So ibig sabihin, yung isang natitirang bahagi para doon sa nagdadala ng kabayo, yung cavalry nga. Actually, yung faras, yung faris, yung cavalry, actually, yung konsepto ng, yung mga knight, di ba, knight sa Europe o sa Espanya, kabalyero, ito yun sila, yung mga nakakabayo. Kabalyero o knights, ito yun sila. At usually, nanggagaling nga sila sa mga may kaya ng mga pamilya, mga nobility. Kaya nakaka-afford sila na makabili ng kabayo at mag-maintain ng kabayo. Hindi basta-bastang magkakaroon ng kabayo ang sinuman nung panahon na yun. Hindi ganoon kadali. Hindi ganoon kadali. Yung kabayo, kumbaga, kung sa panahon natin ngayon, ito na yung mga mamahaling sasakyan. At hindi lang to Hilux. Kumbaga sa panahon natin ngayon, hindi lang Hilux yung halaga nito. Ano na ito? Kumbaga, Mercedes ito na Defender. Yun ang mga ka-level nito nung panahon na yun. Hindi lahat nakaka-afford ng kabayo. Donkey, pwedeng magka-donkey yung kahit sino, kahit mahirap, pwedeng magka-donkey, di ba? Kasi kaya niyang bilhin. Pero kabayo, hindi. Kaya ganun din kamahal, kumbaga, kalaki yung bahagi ng kabayo. At yun din, walian na Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ala dhalika fi Khaybar. So ito rin yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paghahati-hati sa Khaybar. Doon sa ganima ng Khaybar. So doon sa hadith, ja'ala lirrajili sahman walil farisi thalathatu ashum. So isang bahagi daw, 25% para sa infantry. At kumbaga 75% para doon sa cavalry. Wadhalika lianna ginaul faris wa naf'uhu akthar min gina'i ar-rajul. Ang dahilan nito kasi malaki ang tulong o malaki ang pakinabang ng kabalyero o nung tao na yung sundalo na nakakabayo kaysa doon sa sundalo na naglalakad lang. Kumbaga, kahit nung unang panahon, ganoon. Ganoon ang pagkakaunawa ng mga tao sa role ng mga sundalo sa labanan. Pero hindi naman ibig sabihin walang kwenta. Walang kwenta yung yung infantry. Kasi ang mas malaking bahagi ng mga sundalo mula nung unang panahon, nung mga Romano, hanggang sa panahon ng mga panahon na ni Napoleon halimbawa, infantry talaga yung marami. Pero ang madalas na nadidikta talaga sa labanan, kung gaano nila kahusay na mamamaniobra
yung cavalry. Yung cavalry. Kaya madalas makikita ninyo yung mga pinuno sa mga labanan, yung mga general, ang focus nila kung saan kikilos yung cavalry. At yung infantry madalas, minsan parang ano na nga lang sila, parang sakripisyo yung infantry. Parang ano na lang, pain, kumbaga. Kasing infantry talaga yung madalas nagiging dahilan para matapos yung labanan. Kung paano nila mapapaligiran yung kalaban. Kaya nga doon sa Quran, di ba? Yung Suratul Adiyat, tungkol yun sa cavalry. Yung Suratul Adiyat. At doon sa Omar series, so may kita nyo doon lahat ng mga labanan, nandan doon si Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu, kasama siya ng cavalry. Kasi napaka decisive ang role ng cavalry. At actually, yung cavalry, malaki yung naging epekto doon sa paraan kung paano kumikilos ang mga sundalo sa napakahabang panahon. Kaya nga, mapapaisip kayo, di ba? Yung mga sundalo nung unang panahon, yung panahon na naimbento na yung baril, di ba? Naglalakad sila nakapila. Nakapila yun. Ang dahilan kung bakit sila nakapila na merong parang square, di ba? Nakaganon sila, square. Ang dahilan nun kung bakit sila nakaganon, para proteksyonan yung sarili nila mula sa cavalry. Kapag dumating na yung cavalry, ang gagawin ng bawat square na yon, uupo yun. Uupo yun. Papaligiran nila yung nasa gitna, nakaharap ng baril nila sa lahat ng direksyon, saan mang direksyon lulusot yung cavalry, kaya nilang barilin o kaya nilang saksakin ng bayonet. Yun ang dahilan kung bakit naging ganun yung labanan nung panahon ng mga yun. Panahon ng kolonyalismo, kumbaga. Dahil sa cavalry. Malaki kumbaga, ang role ng cavalry. Kahit sa mga labanan nung panahon ni Alexander the Great, labanan ng mga Romano, malaki ang papel ng cavalry. Kaya ganito rin, pinahalagahan sila sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, actually nagbabago na ngayon ang digmaan. Yung gera sa Ukraine, sinusubaybayan ko kasi sa Ukraine kasi pag sinalakay tayo ng China, kung anong ginagawa ng Russia, ganun din malamang ang magiging doktrina ng China. Kasi magkaalyado sila Ang tangke ngayon sa Ukraine, hindi na siya ganoon kalethal katulad nung unang panahon. Na nung World War II, di ba? Kapag nakita ka ng tangke, matatakot ka na, kakabahan ka. Pero ngayon kasi, dahil sa drone, madali na makita yung mga tangke. Pag nakita na yung tangke, madali na yung matamaan ng artillery, ng mga kanyon. At actually sa Ukraine ngayon, ang pinakamaraming casualty sa pagitan, pareho sa Russians at Ukrainians, mga nabiktima ng artillery, mga tinamaan ng kanyon. Tapos pangalawa, syempre, yung mga nabiktima ng iba pang mga traditional weapons. Pero sinasama kasi nila sa bilang yung mga drone Kasi yung mga drone may daladalang pasabog. So sinasama nila doon sa bilang. Pero kung hiwala yung drone, marami ring napatay. Yung mga suicide drone na ginagamit sa Ukraine. Actually, marami na iba't ibang klaseng drone ngayon Meron na nga tinatawag na loitering munition. Yung trabaho nun, nakababad lang yun sa ere. Ay kapag nakakita siya ng target, saka yun bababa sa sabog, puputok. Tapos meron din namang yung FOV drone, yung field of view drone, kung ano yung nakikita ng drone, hindi nyo nakikita ng pilot, kaya magbilis kumilos yun Kala mo, aeroplano yun na maliit. Kaya nagbago na. Tapos ang nagbago din ngayon, na malaking nagbago sa gera sa Ukraine, yung thermal imaging. Kasi di ba dati, night vision lang yung meron. Night vision, makakakita ka sa gabi. Kaso ang night vision, kaya mo malinlang yun Magtago ka sa likod ng payong, hindi ka na makikita ng kalaban. Pero yung thermal, kahit araw, yung init yung tinitingnan nun. Kahit makapal yung usok, makikita ka ng kalaban kung nandun ka sa likod ng usok. O meron kang, kumbaga nakakumot ka, makikita ka nila. So marami nang nagbago ngayon. Kaya sa usapin ng paghahati-hati ng ganima,
sa panahon natin ngayon, maaring iba na. Maaring iba na. So kailangan nating ma-update. Kumbaga, kung ba magkakaroon ng jihad, kailangan nating ma-update sa kung ano ang magiging taksim na mangyayari sa ganima. Pero ito, pinag-aralan natin para malaman natin kung ano yung pundasyon, yung basic, yung usul ng paghahati-hati sa ganima. Alhamdulillah, na ganito siya. Na actually marami tayong marirealize dito eh. Doon pa lang sa higit na pagpapahalaga sa cavalry. So ngayon pala magkakaroon tayo ng idea kung paano nilalabanan ng mga digmaan. Hindi yung bara-bara. Hindi yung bara-bara, yung katulad ng mga terorista, makahawak lang ng baril, kahawak ng paltik, gusto na makipagbarilan sa pulis. Hindi ganon. Hindi basta-basta. Dahil kung basta-basta yung jihad, di sana, nasa Makkah pa lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-jihad na sila doon. Sana pinugutan na nila ng ulo doon si Abu Jahal. Kung ganun lang kasimple ang jihad. Pero merong isinabatas si Allah na mas dapat unahin ng mga Muslim. Mag-aral, magpatatag ng pananampalataya, maghijrah, magtatag ng gobyernong Muslim, magtatag ng hukbo ng mga Muslim, yung armed forces ng mga Muslim. At kapag kumpleto na lahat ng ito, meron ng batas, meron ng kaayusan, inshallah, saka lang magkakaroon ng jihad. Hindi siya bara-bara, alhamdulillah. So ito yung pagtalakay natin sa paghahati-hati ng ganima. So meron pang ilang natitira na lang ng mga usapin dito. Kasi pagkatapos nito, yung kitabul muamalat na. Yung kitabul muamalat. Pero meron pa natitira dito katulad din sa mga usapin doon sa mga dimmi at iba pa. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.